Jeremias, ika-41 kabanata. Si Ismael na anak ni Netanyas at apo ni Elisama ay mula sa lahi ng hari at isa sa matataas na pinuno sa palasyo. Noong ika-7 buwan ng taong iyon, pinuntahan nila si Gedalias sa Mispa, kasama ang 10 niyang tauhan. At habang sila'y kumakain, tumayo si Ismael at ang 10 tauhan nito at sinunggaban si Gedalias. Pinatay nila ang hinirang ng hari ng Babylonia sapagkat ginawa itong gobernador ng lupain. Pinatay rin ni Ismael ang mga Hudyong kasama ni Gedalias sa Mispa, pati ang mga kawal na taga-Babylonia na nagkataong naroon. Kinabukasan, matapos patayin si Gedalias at bago pa nalaman ng sinuman, may 80 kalalakihang dumating buhat sa Shechem, Shilo at Samaria. Ahit ang kanilang balbas, punit ang damit at pawang sugatan. May dala silang trigo at insenso upang ihandog sa templo ni Yahweh. Lumabas mula sa Mispa si Ismael. Umiiyak siyang sumalubong at ang sabi, "Pumasok kayo, naririto si Gedalias na anak ni Ahikam." Pagkapasok nila sa lungsod, sila'y pinatay ni Ismael at ng mga tauhan nito at itinapon sa isang hukay ang mga bangkay. May 10 lalaking hindi napatay at sila'y nakiusap kay Ismael, "Huwag mo kaming patayin. Marami kaming nakaimbak na trigo, sibada, langis, at pulot-pukyutan. Nakatago ang mga ito sa kabukiran." Kaya naawa siya at hindi sila pinatay. Ang malaking hukay na ipinagawa ni Haring Asa ng Juda nang pinagbantaan siyang salakay ni Haring Baasa ng Israel ay napuno ng mga bangkay na itinapon doon ni Ismael. Pagkatapos, binihag ni Ismael ang lahat ng nasa Mispa, ang mga anak na babae ng hari at ang mga mamamayang iniwan ni Nebuzaradan sa pamamahala ni Gedalias. At sila'y umalis patungo sa lupain ng Amon. Nabalitaan ni Johanan at ng mga kasama niyang pinuno at mga kawal ang kasamaang ginawa ni Ismael. Isinama nila ang lahat ng kanilang tauhan at hinabol si Ismael. Inabutan nila ito sa may malaking deposito ng tubig sa Gibeon. Gayon na lamang ang tuwa ng mabihag ni Ismael na makita si Johanan at ang kanyang mga tauhan. At silang lahat ay nagtakbuhan papunta kay Johanan. Subalit si Ismael, kasama ang 8 niyang tauhan, ay nagtuloy sa lupain ng mga Amonita. Tinipon ni Johanan at ng mga pinunong kasama niya ang mga bihag na dala ni Ismael mula sa Mispa matapos patayin si Gedalias. Kabilang dito ay mga kawal, babae, bata at yunuko. Silang lahat ay ibinalik ni Johanan buhat sa Gibeon. Nagpunta sila at tumigil sa Gerot Kimam, malapit sa Bethlehem, subalit may balak na magtuloy sa Ehipto. Natatakot silang paghigantihan ng mga taga-Babylonia dahil sa ginawa ni Ismael kay Gedalias na inilagay ng hari ng Babylonia bilang gobernador ng Juda. Ika-42 kabanata. Lumapit kay Jeremias si Johanan na anak ni Karea, si Asarias na anak ni Hosayas, ang iba pang pinuno ng hukbo at lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Ang pakiusap nila sa propeta, "Idalangin ninyo kami kay Yahweh na inyong Diyos ang lahat ng natirang ito. Kakaunti na lamang kaming natira ngayon tulad ng nakikita ninyo. Hilingin po ninyo na ituro niya sa amin ang nararapat naming puntahan at gawin." Sinabi sa kanila ni Jeremias, "Oo, idadalangin ko kayo kay Yahweh at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sagot niya. Wala akong ililihim na anuman." Sinabi pa nila kay Jeremias, "Parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sasabihin niya. Mabuti man ito o hindi, susundin namin ang sasabihin ni Yahweh sapagkat alam naming mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita." Pagkaraan ng 10 araw, tinanggap ni Jeremias ang pahayag ni Yahweh. Kaya tinawag niya si Johanan, ang lahat ng pinuno ng hukbong kasama nito at ang lahat ng mamamayan, mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa inyong kahilingan. Kung kayo'y mananatili sa lupaing ito, pagpapalain ko kayo at hindi ipapahamak, itatanim at hindi bubunutin. Nalulungkot ako dahil sa kapahamakang ipinadala ko sa inyo.
Huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia, sapagkat ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo. Kaawaan ko kayo upang kaawaan din niya at payagang manatili sa inyong lupain. Datapwat kapag sinuway ninyo ang mensahe ni Yahweh na inyong Diyos, kapag hindi kayo nanatili rito, at sa halip ay pumunta kayo sa Ehipto sa paniniwalang walang digmaan doon at hindi kayo magugutom. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kayong nalabi sa Juda, kapag kayo'y pumunta at nanirahan sa Ehipto, aabutan kayo roon ng kaaway na inyong kinatatakutan. Daranas kayo ng tagutom na inyong pinangangambahan at doon kayo mamamatay. Lahat ng maninirahan doon ay mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot. Walang makakaligtas sa inyo. Sinabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Kung paano ko ibinuhos sa Jerusalem ang aking galit at puot, gayon ko ito ibubuhos sa inyo kapag kayo'y pumaroon sa Ehipto. Kayo'y katatakutan, pagtatawanan, susumpain at hahamakin, at hindi na ninyo makikita pa ang lupaing ito. Akong si Yahweh ang nagsasabi sa inyo, kayong nalabi sa Juda na huwag kayong pupunta sa Ehipto. Tandaan ninyo, mamamatay kayo kapag kayo'y sumuway. Si Jeremias ay sinugo ninyo upang dumalangin sa akin. Sinabi ninyo na inyong gagawin ang anumang sasabihin ko. Ipinahayag ko naman ito sa inyo ngayon. Subalit hindi ninyo tinutupad ang ipinapasabi ko. Ngayon nga'y tinitiyak ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa digmaan, sa gutom, at sa salot na aking ipadadala sa lugar na ibig ninyong puntahan. Ika-43 Kabanata. Nang masabi na ni Jeremias ang lahat ng ipinapasabi ni Yahweh sa mga tao, sinabi sa kanya ni Azarias, anak ni Hosayas, Johanan anak ni Kareya, at ng mga lalaking mayayabang. Sinungaling, ikaw ay hindi sinugo ni Yahweh upang sabihin sa amin na huwag kaming manirahan sa Ehipto. Sinulsulan ka lamang ni Baruk na anak ni Nerias laban sa amin upang ibigay kami sa kamay ng mga taga-Babylonia. Sa gayon, papatayin nila kami o kaya'y dadalhing bihag. Si Johanan ang lahat ng pinuno na hukbo at ang mga tao'y hindi nakinig sa mensahe ni Yahweh. Ipinasya nilang umalis sa Juda. Kaya tinipon ni Johanan at ng mga pinuno na hukbo ang lahat ng nalabi na nagbalik sa Juda mula sa mga bansang pinagtapunan sa kanila. Mga lalaki, mga babae, mga bata, mga anak na babae ng hari at ang mga taong ipinagkatiwala ni Nebuzaradan, ang pinuno ng mga bantay kay Gedalias na anak ni Ahikam at apo ni Safan. Kabilang din dito sina propeta Jeremias at Baruk. Hindi sila nakinig sa mensahe ni Yahweh at sila'y nagpunta sa Ehipto. Una nilang narating ang Taphnes. Sa Taphnes ay nagpahayag si Yahweh kay Jeremias, kumuha ka ng ilang malalaking bato at ibaon mo sa daanang papasok sa palasyo ng Faraon sa Taphnes. Gawin mo itong nakikita ng mga Hudyo. Sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Dadalhin ko ang aking lingkod na si Haring Nebukadnezar ng Babylonia, at ang kanyang trono ay ilalagay niya sa ibabaw ng mga batong ito na aking ibinaon. Ilalatag niya sa ibabaw nito ang kanyang tolda. Pagkatapos ay sasalakayin niya ang Ehipto at papatayin ang mga dapat mamatay. Bibihagin ang dapat bihagin at papatayin ang itinakdang mamatay sa digmaan. Susunugin niya ang mga templo ng mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, gayon din ang mga gusali at bibihagin ng mga Diyos. Lilinisin niya ang lupain ng Ehipto, gaya ng paglilinis ng isang pastol sa kanyang kasuotan upang maalis ang mga pulgas. Kung maganap na niyang lahat ito, matagumpay niyang lilisanin ang Ehipto. Gigibain din niya ang mga haliging itinuturing na sagrado sa Ehipto at susunugin ang lahat ng templo ng mga Diyos-Diyosan doon. Ika-44 na Kabanata. Si Jeremias ay kinausap ni Yahweh tungkol sa mga Hudyong naninirahan sa Ehipto, sa Migdol sa Taphnes, sa Memphis at sa lupain ng Patros. Ito ang kanyang sinabi, nakita ninyo ang kapahamakang nangyari sa Jerusalem at sa mga lungsod ng Juda. Ngayon ay wasak na ang mga ito at wala nang naninirahan doon. Ginawa ko ito dahil sa kasamaan nila. Nagsunog sila ng insenso at naglingkod sa mga Diyos na hindi nila nakikilala, maging kayo o ng inyong mga ninuno. Gayunman, patuloy kong sinugo sa inyo ang aking mga lingkod na propeta. Sinabi nila sa inyo,
Huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na bagay na iyan. Subalit hindi sila nakinig. Hindi nila pinagsisihan at tinalikuran ang kanilang kasamaan at patuloy rin silang nagsunog ng handog sa mga Diyos-Diyosan. Napuot ako sa kanila kaya winasak ko ang kanilang mga lunsod hanggang ngayon. Ngayon nga'y sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Bakit ninyo ginawa ang kasamaang ito? Nais ba ninyong mamatay ang mga lalaki't babae, mga bata at sanggol? Nais ba ninyong lubusang maubos ang mga taga-Juda? Bakit ninyo ako ginagalit sa pamamagitan ng inyong pagsamba at pagsusunog ng handog sa mga Diyos-Diyosan sa Ehipto na inyong tinatahanan? Winawasak ninyo ang inyong sarili at kayo'y magiging tampulan ng paghamak at pagsumpa ng lahat ng bansa. Nakalimutan na ba ninyo ang kasamaang ginawa ng inyong mga ninuno, ng mga hari at ng kanilang mga asawa, ang mga ginawa ninyo at ng inyong mga asawa sa lupain ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Hanggang ngayon hindi kayo nagpapakumbaba o natatakot man. Hindi sumusunod sa aking utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo at sa inyong mga magulang. Kaya akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel ang nagsasabi, nakapagpasya na akong kayo'y padalhan ng kapahamakan upang wakasan na ang buong Juda. Paparusahan ko rin ang mga nalabi sa Juda na nagpumilit na manirahan sa Ehipto. Doon nila sasapitin ang kanilang wakas. Ang iba'y mamamatay sa digmaan, sa gutom naman ang iba. Dakila't hamak ay sama-samang mamamatay sa labanan, sa gutom o sa salot. At pagtatawanan, pandidirihan, hahamakin at susumpain. Paparusahan ko ang mga nakatira sa Ehipto, tulad ng ginawa kong parusa sa mga taga-Jerusalem. Ito'y sa pamamagitan ng digmaan, tagutom at salot. Ang mga nalabi sa Juda ay nagpunta upang manirahan sa Ehipto, at nagtitiwala silang makakabalik upang muling manirahan sa Juda. Ngunit hindi na sila makakabalik. Isa man sa kanila'y walang mabubuhay o makakatakas. Ang lahat ng kalalakihang naroon na nakakaalam na ang kanilang mga asawa'y nagsusunog ng handog sa ibang Diyos, gayon din ang mga kababaihang nakatayo sa malapit at lahat ng naninirahan sa Patros, sakop ng Ehipto, ay nagsabi kay Jeremias, hindi namin papakinggan ang sinasabi mo sa amin sa pangalan ni Yahweh. Sa halip, gagawin namin ang lahat ng aming ipinangako sa aming sarili. Magsusunog kami ng handog sa reyna ng kalangitan. Mag-aalay kami ng handog na alak para sa kanya, gaya ng ginagawa ng aming mga ninuno, mga hari at mga pinuno, at gaya ng ginawa namin sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan sa Jerusalem. Noon ay sagana kami sa pagkain, payapa kami, at walang anumang kapahamakang dumating sa amin. Ngunit simula nang ihinto namin ang pagsusunog ng handog sa reyna ng kalangitan at ang pag-aalay ng handog na alak sa kanya, dumanas kami ng matinding paghihirap. Marami sa amin ang nasawi sa digmaan at sa gutom. At sumagot ang mga babae. Pinausukan namin ng insenso ang reyna ng kalangitan at kami naghandog ng alak sa kanya. Alam ng aming mga asawa na gumagawa kami ng mga tinapay na inukita ng larawan niya. Nag-alay din kami ng alak na handog sa kanya. Kaya sumagot si Jeremias sa lahat ng mga nagsabi sa kanya nito. Hindi nakakalimutan ni Yahweh ang mga sinunog ninyong handog sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Kayo at ang inyong mga ninuno, mga hari, mga pinuno at lahat ng nasa lupain, umabot na sa sukdulan ang inyong kasamaan. Kaya winasak ni Yahweh ang inyong lupain. Dumating sa inyo ang kapahamakang ito sapagkat nagsunog kayo ng mga handog na ito at iyan ay kasalanan kay Yahweh. Hindi rin ninyo sinunod si Yahweh o tinupad ang kanyang mga utos at tuntunin. Sinabi pa ni Jeremias sa mga tao, pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh, lahat kayong taga-Juda na nakatira sa Ehipto. Ito'y mga mensahe ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Kayo at ang inyong mga asawang babae ay nagsabi ng ganito, gagawin namin ang aming ipinangako, magsusunog kami ng mga handog sa reyna ng kalangitan at mag-aalay ng handog na alak sa kanya. Patunayan ninyo at tuparin ang inyong mga ipinangako. Ngunit pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoong Yahweh, kayong taga-Juda na naninirahan sa Ehipto. Isinusumpa ko sa aking dakilang pangalan na ang pangalan ko'y hindi na muling sasambitin ng mga taga-Juda. Hindi ko na ipapahintulot na gamitin ang aking pangalan sa panunumpa sa lupain ng Ehipto.
Magbabantay ako upang padalhan kayo ng kasamaan at hindi kabutihan. Lahat ng lalaking taga-Juda na nasa Ehipto ay mamamatay sa tigmaan at sa gutom, hanggang maubos silang lahat. Pagkatapos noon, saka mapapatunayan ng lahat ng nalabi sa Juda na naninirahan sa Ehipto kung kaninong salita ang natupad, ang sa kanila o ang sa akin. Ito ang palatandaang ibibigay ko sa inyo na kayo'y aking paparusahan sa lugar na ito upang malaman ninyo na magaganap nga ang kasamaang isinilita ko laban sa inyo. Ito'y mga salita ni Yahweh. Si Faraon Hofra, hari sa Ehipto, ay ibibigay ko sa kanyang mga kaaway na nagnanais pumatay sa kanya, katulad ng ginawa ko kay Haring Zedekias ng Juda, na ibinigay ko kay Haring Nebukadnezar na kaaway niya at nais siyang patayin. Ika-45 kabanata. Noong ika-4 na taon ng paghahari sa Juda na Jehoiakim, anak ni Josias, kinausap ni Jeremias si Baruk na anak ni Nerias. Isinulat naman nito ang lahat ng idinikta ng propeta. Baruk, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinabi mo sa akin na kahabag-habag ka, sapagkat dinagdagan ni Yahweh ang iyong paghihirap. Pinadalhan ka niya ng kalungkutan. Pagod ka na sa pagdaing at wala kang kapahingahan. Subalit ipinapasabi sa iyo ni Yahweh, winawasak ko ang aking itinayo at binubunot ko ang aking itinanim. Gagawin ko ito sa buong daigdig. Huwag mo nang hangaring makamit ang mga dakilang bagay, sapagkat padadalhan ko ng kapahamakan ng lahat. Gayunman, ipinapangako kong iingatan ko ang iyong buhay saan ka man pumunta. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ika-46 na kabanata. Ito ang sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias tungkol sa mga bansa. Tungkol sa Ehipto, sa hukbo ni Faraon Neco na nilupig ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia. Samantalang sila'y nakahimpil sa may ilog Euphrates sa Karkimis, noong ika-4 na taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias. Ihanda ninyo ang inyong mga kalasag at sumugod sa digmaan. Lagyan ninyo ng sapi ng mga kabayo at sakyan ng mga ngabayo. Humanay kayo at isuot ang inyong helmet. Ihasa ang inyong mga sibat at magbihis ng mga gamit pandigma. Ngunit ano itong aking nakikita? Sila'y takot na nagbabalik. Nalupig ang kanilang mga kawal at mabilis na tumakas. Hindi sila lumilingon sapagkat may panganib sa magkabi-kabila. Ngunit hindi makakatakas kahit ang maliliksi at hindi makalalayo ang mga kawal. Sila'y nabuwalat na matay sa may ilog Euphrates sa gawing hilaga. Sino itong bumabangon katulad ng Nilo, gaya ng mga ilog na ang tubig ay malakas na umaalon? Ang Ehipto ang bumabangong tulad ng Nilo, gaya ng ilog na umaalon. Sabi niya, ako'y babangon, aapawan ko ang lupa, wawasakin ang mga lunsod at lilipulin ang mga naninirahan doon. Lumusob kayo mga ngabayo, sumugod kayong nasa mga karwahe. Sumalakay kayo mga mandirigma, mga lalaking taga-Ethiopia at Libya na bihasang humawak ng kalasag. Kayo ring taga-Lud na sanay sa pagpana. Ang araw na iyon ay araw ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, araw ng paghihiganti niya sa mga kaaway. Ang tabak ay parang gutom na kakain at hindi hihinto hanggang hindi busog. Iinumin nito ang kanilang dugo at ihahandog ni Yahweh ang mga bangkay nila sa lupain sa hilaga sa may ilog Euphrates. Umakyat ka sa Gilead, kumuha ka roon ng panlunas. Walang bisa ang maraming gamot na ginamit mo, hindi ka nagagaling. Nabalitaan ng mga bansa ang kahihiyan mo at umaalingaw-ngaw sa sanlibutan ng iyong sigaw. Natisod ang kawal sa kapwa-kawal. Sila'y magkasabay na nabuwal. Ito ang sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias tungkol sa pagdating ni Haring Nebukadnezar upang salakayin ang Ehipto. Ipahayag ninyo sa Ehipto, sa Migdol, sa Memphis at sa Taphnes, tumayo kayo at tumanda, sapagkat ang tabak ang lilipol sa inyong lahat. Bakit tumakas ang itinuturing na malakas na Diyos-Diyos ang si Apis? Bakit hindi siya makatayo? Sapagkat siya'y ibinaksak ni Yahweh. Nalugmok ang maraming kawal, ang wika nila sa isa't isa. Umurong na tayo sa ating bayan upang tayo'y makaiwas sa tabak ng kaaway.
Ang faraon ng Ehipto ay tawagin ninyong ang maingay na ugong na nagsasayang ng panahon. Sinasabi ng hari na ang pangalay Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang buhay na Diyos, gaya ng Tabor sa gitna ng mga bundok at ng Karmelo sa may tabing dagat. Gayon ang lakas ng isang sasalakay sa inyo. Mga taga-Ehipto, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagkabihag. Mawawasak at guguho ang Memphis at wala isa mang maninirahan doon. Ang Ehipto ay gaya ng isang magandang bakang dumalaga, ngunit dumating sa kanya ang isang salot buhat sa hilaga. Pati ang kanyang mga upahang kawal ay parang mga guyang walang kayang magtanggol. Nagbalik sila at magkakasamang tumakas, sapagkat sila'y hindi nakatagal. Dumating na ang araw ng kanilang kapahamakan, oras na ng kanilang kaparusahan. Siya'y dahan-dahang tumakas gaya ng ahas na gumagapang na papalayo, sapagkat dumating ang makapangyarihang kaaway. May dalang mga palakol tulad ng mamumutol ng mga punong kahoy. Puputulin nito ang mga punong kahoy sa kanyang kagubatan, sabi ni Yahweh. Bagamat ito'y mahirap pasukin, mas marami sila kaysa mga balang at halos hindi mabilang. Mapapahiya ang mga taga-Ehipto, ibibigay sila sa mga taga-Hilaga. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko si Amon na taga-Tebes, ang Faraon, ang Ehipto at ang kanyang mga Diyos at mga hari, at ang mga nagtitiwala kay Faraon. Sila'y ibibigay ko kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia at sa mga pinuno nito. Pagkatapos, pananahanan ng Ehipto gaya noong unang panahon. Ngunit huwag kang matakot, lingkod kong Jacob, at huwag kang manlupaypay Israel. Ililigtas ko kayo kahit saan kayo naroon. Kahit nasa lupain ng pagkabihag ang inyong mga anak, manunumbalik ang payapang pamumuhay ni Jacob at siya'y sasagana at wala ng katatakutan. Inuulit ko, Jacob na aking lingkod, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ni Yahweh. Ganap na magwawakas ang lahat ng bansang pinagtapunan ko sa iyo. Subalit ikaw ay hindi ko wawasakin. Paparusahan kita sapagkat iyon ang nararapat. Hindi maaaring hindi kita parusahan. Ika-47 kabanata. Ito ang pahayag na tinanggap ni Jeremias kay Yahweh tungkol sa mga Filisteo bago sinalakay ni Faraon ang Gaza. Tumataas ang tubig sa hilaga at babaha. Ito'y aapaw sa buong lupain. Magpapasaklolo ang mga tao, maghihiyawan sa matinding takot. Maririnig ang ingay ng yabag ng mga kabayo, ang paghagibis ng mga karwahe. Hindi na maaalala ng mga magulang kanilang mga anak. Manghihina ang kanilang mga kamay, sapagkat dumating na ang araw ng pagkawasak ng mga Filisteo. Ang pinakahuling magtatanggol sa Tiro at Sidon ay babaksak. Sapagkat tilipulin ni Yahweh ang mga Filisteo, ang nalabi sa baybayin ng Kaftor. Parang kinalbo ang Gaza, pinatahimik ang Ashkelon. Hanggang kailan magluluksa ang mga Filisteo? Kailan pa magpapahinga ang tabak ni Yahweh? Lumigpit ka na sa kaluban at doon manahimik. Paano naman itong mapapahinga? Hindi pa tapos ang gawaing itinakda sa kanya ni Yahweh laban sa Ashkelon at sa kapatagang malapit sa dagat. Doon nakatakda ang gawain nito.